At dumating na ang oras para tanggapin ang ating panauhin, hindi siya nagsalita ng ilang linggo. At sa gabing ito ng panibagong pagbaligtad ng posisyon ni Donald Trump, sabik na sabik kaming marinig ang kanyang opinyon. Ang panauhin natin ay si Reza Pahlavi. Magandang gabi at salamat po sa pagtanggap ng aming paanyaya. Ikaw, kung tama ang aking alaala, ang panganay na anak na huling siya ng Iran, kaya tagapagmanang prinsipi ka. At marahil dahil dito at sa iyong mga ginagawa, dapat sabihin, ikaw ang pinakakilalang personalidad ng oposisyong Iranian sa pagtatapon. Kaya, kayo po ba ay nakahinga ng maluwag na iyong gabi? Iyan ang una kong tanong. Sa desisyon ng Amerika na umatras sa malawakang pambobomba na inihayag pa nila nitong mga nakaraang araw at hanggang kagabi, o para sa inyo ba ito ay isang uri ng pag-urong? Ula sa lahat, dapat kong sabihin na sa karanasan nitong mga nakaraang buwan, higit sa mga salita, ang dapat husgahan ay ang mga gawa. Madalas, hindi nasusundan ng gawa ang mga salita. Sinasabi ang isang bagay pero iba ang ginagawa. Ang kaya ko lang husgahan ay ang resulta. Ang di nagbabago sa laban natin bilang Iranian ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa rehimeng ito. Sa sandaling yon, nagkaroon ng isang interbensyon bilang resulta. Mula sa nangyari noong nakaraang Enero, kung saan mahigit 45,000 katao ang napatay, pinas lang ng rehimeng ito, isang populasyong walang kalaban-laban. Sa madaling salita, iyong interbensyon ay tumulong magpantay ng laban para sa amin dahil karamihan sa mga puwersang umaatake ng rehimen ay nawasak. Sapat na ba ito para magkaroon ng bagong pag-aalsa? O may mga elemento pa rin ba na nananatili sa lugar na patuloy na umaatake sa populasyon? Ang hamon para sa amin ay magkaroon ng pagkakataon na masaksihan ang huling kilos na ginawa ng mga Iranian para palayain ang kanilang sarili. Aminado kami nakatulong ng kaunti ang interbensyong ito. Pero posible bang magpatuloy ito hanggang sa punto na hindi na kayang sindakin ng rehimen ang aming populasyon? Bukod sa usaping regional at geopolitikal na kasalukuyang dinidiskusyon. Kaya talakayin natin ito ng mas detalyado. Pero para iyo, itong ideya na inilahad ni Donald Trump na bombahin ang mga infrastrukturang sibilyan o may dobleng gamit tulad ng mga planta ng kuryente at tulay ay sa isang banda katanggap-tanggap ba? At sa mga salitang ginamit niya, ibig sabihin, lubusang lipulin ang sibilisasyong Iranian. Gusto ko lang maging malinaw ulit tungkol sa bagay na ito. Hindi ka ba magkukomento sa mga sinabi? Hindi. Para sa akin, ang pagtutok sa infrastruktura ng rehimen at mga elemento ng panunupil nito ay maasahang aksyon at target. Mga target? Mga lehitimong target. Biglang lumitaw ang tanong, hanggang saan dapat natin iguhit ang linyang ito? Ano ang katanggap-tanggap pagdating sa nasyonalismo? Walang Iranian ng makabayan ang gugustuhin makita ang infrastruktura ng kanilang bansa na masira. Talaga bang kailangan ito? Ano ba talaga ang kinakaharap natin? Unawain natin ang pinakapunto ng problema. Hinaharap natin ang malupit na rehimen. Nasa kanilang DNA ang terorismo, panghingikil, pagkuha ng mga bihag, pagpatay ng mga inosente, at ipinagdiriwang nila ang pagiging martir kaysa sa buhay. Tayo, bilang mga Iranian na may parehong pagpapahalaga sa pagkatao, dignidad, kalayaan at karapatang pantao ay tutol sa rehimeng ito. Kaya kapag iniisip natin ang katotohanan na para balikan ang mga salita ng Pangulo ng Amerika, nagkaroon ng pagbabago ng rehimen. Ang pagbabago ng rehimen ay hindi nagbago ng mga tao. Sila pa rin ang namumuno sa parlamento at hudikatura kahit humina na. Ngayon, anak ni Khamenei na ang pumalit sa kanya. Para sa amin, hindi talaga ito pababago ng rehimen. Pangalawa, masasabi ko para sa mga Iranian, walang balidong solusyon hanggat nananatili ang rehimen na ito. Sa amin, kailangan talaga ng ganap na pagkalas. Bakit namin ito sinasabi? Dahil kabaligtaran ng rehimen na ito, ang isang malayang Iran ang maaaring mag-alok sa mundo, hindi lang para sa amin, kundi bilang isang elemento ng katatagan, kapayapaan at magandang ugnayan sa aming mga kapitbahay. Imbes na direktang kumilos, ginagamit ng rehimen ang mga proxy gaya ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa rehiyon.
Ipinapakita nito ang tunay na ugali ng rehimen. Mapagkakatiwalaan ba ang rehimen na ito? Iyan ang malaking tanong. Malulutas ba ito ng diplomasya? Pagkatapos ng 47 taon na hinusgahan ang asal ng rehimen na ito, bigla na lang ito nagbago ng kulay. Hindi ko ito nakikita bilang isang realidad, pero tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sige, naiintindihan namin na hindi ka masyadong naniniwala na ang mga negosasyong ito ay maaaring magdulot ng pagbabago ng rehimen at naiintindihan namin na nagdududa ka na may malalaking pag-aalinlangan ka tungkol sa mga inisip ni Donald Trump, ibig sabihin mga pag-atake sa mga sibilyang infrastruktura. Sigurado ka bang tama ang paghusga mo sa rehimen na yan? Gusto kong maintindihan kung bakit mo ipinagtanggol ang armadong interbensyon, gayong ito ay magpapahina sa pundasyon ng kasalukuyang rehimen at magdudulot ng pagbagsak ng gobyerno ngayon. Pagkatapos ng halos 6 na linggo ng pambobomba, hindi ka ba napipilitang aminin na nagkamali ka ng paghusga? Hindi. Una, hindi namin kailanman hinangad ang interbensyong militar sa aming bansa. Hindi dapat kalimutan na ang rehimeng ito ang dahilan kung bakit napilitan ang bansa naming tiisin ang mga pag-atake ng Israeli at Amerikano sa labang ito. Kayo ang may gusto ng interbensyon na ganito. Intindihin mo, ito ay mula sa pananaw ng mga Iranian, hindi ng mga Amerikano o Israeli. Sinasabi ko ito mula sa pananaw ng mga Iranian. Kayo ay bihag. Kayo ay pinapatay, pinapaslang, pinapapatay araw-araw. At ito ay isang rehimen na ginawang bihag kayo. Kailangan makalaya tayo. Pero kaya ba natin palayain ang bayang lumabas sa kalsada at nauwi sa massacre kung walang tulong mula sa labas? Noon ang inaasam, isang paglapag na lubusang nagpabago sa takbo ng kasaysayan noong ikalawang digmaang pandigdig. Nagkaroon ng interbensyon na tumulong sa paglaya ng Pransya. Pero hindi ba taliwas dito ang totoong nangyari? Dahil ang rehimen ay labis na nasugatan ng hina. Labis ng hina ang rehimen. Sapat na ba ito para sa huling pag-aalsa? Siguro hindi, pero mas malapit na tayo ngayon. Hindi pa kailanman naging ganito, kahina ang rehimen sa buong pag-iral nito. Palagi nilang sinusulong ang isang patakaran ng pagbili ng oras, pagpapaliban at pananatili sa kapangyarihan. Isang administrasyong Israeli o Amerikano para muling palakasin ang kanilang karaniwang lakas. Sa tingin mo ba? Ngayon, Sa tingin mo ba mas madali na ngayong mapabagsak ang rehimeng ito? Habang maaari ring isipin na mas marami silang alas sa kamay ngayon kaysa noong bago magsimula ang digmaan. Pangunahing dahilan ay hawak nila ang kapangyarihang harangin ang estratehikong kipot ng Hormuz. pero muli, kung mapapansin mo ang pagbabago ng direksyon na naramdaman ko nitong mga nakaraang buwan, kasabay nito, lalo na sa Europa, ang mga gobyerno na hanggang ngayon ay sumusunod sa linyang iyon. Para pakalmahin ang damdamin, subukang baguhin ang asal at huwag agad magdesisyon sa pagdalagay ng revolusyonaryong gwardiya sa listahan ng mga organisasyong terorista. Ano ang nangyari? Maaring dahil may mga bihag siya o dahil sa kanya, dahil doon. Kapag sinabi ng kansilera ng Alemanya halimbawa, nawala ang legitimasyon ng rehimeng ito dahil sa massacre na ito. Nakatulong ito para maipakita ng rehimeng ito na sa kabila ng lahat, narito pa rin kami, nakatayo pa rin kami pagkatapos ng lahat ng massacre na ito. Sa huli, may moral na aspeto rito. Sa tingin ko, dapat itong sabihin. Dahil gayon, ang pumipigil sa atin na tapusin ang gawain ay ang magpatuloy hanggang sa bumagsak ang rehimeng ito. Mas marami pang pag-atake laban sa mga elemento at mekanismo ng panunupil na ginagamit laban sa populasyon. Makikita ninyo na mahahanap ng mga Iranian ang tamang oras para kumilos. Darating din ang ating sandali. Yung hindi gumana, pasensya sa pagbutol, pwede bang gumana kung may dagdag pang 6 na linggo? O depende pa rin kung may proteksyon. Kasi isipin natin ang isang sitwasyon. Sabi ng mga bansang ito, gagawin namin ang bahagi ng trabaho, ang natitira ay sa mga Iranian na. Lahat ng tatanong. Lahat ay mamamahayag at mambabatas. Kailan mag-aalsa ang mga Iranianong tao? Di ko sila sabi mag-aalsa sila, pero sa tamang panahon. Totoo, sinubukan na nila. Pero ano naging bunga ng pag-aalsa? Isang ganap na massacre. Anong elemento ang dahilan kaya mas kaunti ang namamatay dito? Sa dulo,
Masaker pa rin ito. Hindi natin maaaring asahan na ang mga tao ay nasa kalsada araw-araw na binabaril ng mga ahente. Sa pagkakataong ito, kailangan natin ng proteksyon. Posible itong gawin gamit ang mga teknolohiya tulad ng mga drone at higit sa lahat sa pamamagitan ng access sa impormasyon. Dahil mula noong ika-8 ng Enero, ika-9 ng Enero, wala kayong anumang access sa impormasyon. Bagsak ang network, di natin alam ang nangyayari sa Iran. Alam ko ito kasi araw-araw kami nakikipag-ugnayan sa mga aktivista roon. Mga bilanggong politikal, lipunang sibil, mga abogado at intelektual, mga miyembro ng iba't ibang etniko, at handa na ang bansa para sa huling laban. Sa tamang panahon, tama? Magandang umaga. Tiyak, pakinggan mo, sobrang dugo ang dumanak. Hindi ko maisip na nawala ang 50,000 katao sa 2 araw para lang sa kasunduang nuklear ng Amerika. Para sa amin, mahalaga na tapusin na ito. Umaasa kami na maunawaan ng malayang mundo na ang tanging solusyon para sa amin, para sa aming mga kapitbahay sa rehiyon at para sa mundo ay ang hindi na manatili sa kapangyarihan ng rehimen nito. Kaya ibig sabihin na ipagpapatuloy ang mga tumpak na pambobomba kung tama ang pagkakaintindi namin. Hindi dapat tinatamaan ang mga sibilyang infrastruktura dahil hindi naman kailangan yon. Dito, nagkakaproblema ang luhikang atakihin lahat. May karapatan bang umatake sa rehimen ang mga bansa? Kaya humingi ng interbensyon ang mga Iranian. Hindi ang bansa, kundi ang rehimen ang target. Maliwanag, ang pag-atake sa rehimen ay hindi pag-atake sa bansa. Doon natin nakikita ang pagkakaiba. Huling tanong, isa pang paraan ng pagtatanong. Pagkatapos, ibibigay ko ang pagkakataon sa bawat isa sa inyo na magtanong. Hindi ba tamang panahon na yon matapos ang 5 linggo at kalahating pambobomba na makipag-ugnayan sa mga elemento o dating elemento ng rehimen na itinuturing na hindi gaanong radikal? Aminado akong bahagi sila ng sistema. Pero si Javad Zarif na matagal na nakipagnegosasyon sa mga kanluranin tungkol sa isyong nuklear, maging si dating Pangulong Rouhani na kamakailan ay nanawagan ng pakikipag-ugnayan sa mga kanluranin para sa bagong pag-uusap. Sinabi na tuluyang babagsak ang rehimen kung ipagpapatuloy pa nila ang ganap na digmaan. Hindi ba pwedeng maging praktikal ang panloob na solusyong ito? Pero naging bahagi rin sila ng massacre. Hindi ito ang simula. Ang unang kilusang estudyante noong panahon ni Khatami na itinuturing na pinakamoderado ay kailangan talagang kausapin ang mga moderado, mga elementong mas mapagkakatiwalaan. Noong Unyong Sobyet, sinasabi nilang mas moderado si Andropov kaysa kay Cherdenko. Pinayagan ni Gorbachev ang pagbagsak ng Unyong Sobyet. Hindi. Pero ang ibig kong sabihin ay ang pagpapaniwala na maaari dating sabihin na may mga elemento sa sistema na mas hindi masama kaysa sa iba. Hindi nito binabago ang likas na katanghian ng rehimen. Isa itong rehimen na mula pa. Sa simula ay nagdala ng elemento ng antagonismo laban sa mga kababaihan, sa mga relihiyosong minorya, sa madaling salita. Ito ang simula ng isang ipinataw na ideolohiya. Bukod pa rito, may ideya ng pag-export ito sa kapinsalaan ng bansa na unang ginawang bihag, hindi ba? Hindi ang Iran, kundi ang rehimen. Sila ang kumakatawan sa rehimen sa harap ng mga Iranian. Ang mga estudyante ay itinapon mula sa bintana ng campus nang tanungin nila kung bakit hindi natupad ang mga pangakong pampanguluhan ni Khatami. Doon nagsimula ang lahat. Ang kilusang berde, ang babae, buhay, kalayaan at ang mga kamakailang protesta. Bumalik ang mga Iranian at sila ay sinupil na mga tao ngayon ay nagpapakilalang mga moderado. Hindi, may dugo sila sa kanilang mga kamay. Kaya sinasabi ko, para sa Iran at sa kanilang mga tao, ang mahalaga ay ang ganap na kalayaan. Hindi pwedeng maging bahagi ng solusyon ang alinman sa kanila. Lahat sila ay mga elemento. Masamang tingin mo sa kanya. Hindi ako, kundi buong bansa ang hindi naniniwala sa kanya. Ang iyong mga tanong, Francois. Oo, ang tanong ko ay ano ang susunod na mangyayari? Ibig sabihin ng rehimen ay pasok sa mga kondisyon na binanggit mo lang kanina. Ang mga mula, moderado man o hindi, radikal, ay inaalis. Isang transitional na rehimen pagkatapos ng mga mula ang itinatag kung saan maaaring kailanganin mong gumanap ng posibleng papel kung kinakailaman.
Ang transitional na rehimen na ito ay dapat magkaroon ng sariling patakarang panlabas at pansiguridad. Ay nangyari kasi kahapon, ang Iran na mga mula ay nagpresenta ng isang 10 puntong plano na inisip ni Trump na isang posibleng basihan para sa mga pag-uusap kasama ang Estados Unidos. Basta't naganap na ang pagbabago ng rehimen sa Iran. Salita niya ang ginagamit ko, hindi akin. Ang 10 puntong plano na ito ba ay katanggap-tanggap para sa iyo bilang isang basehan ng panlabas na pulisiya tungkol sa kipot ng Hormuz, tungkol sa kayusang pansiguridad sa Golpo ng walang mga Amerikano at iba pa? O tinatanggihan mo ba ang 10 puntos kabilang ang pagtanggal ng mga sanksyon at pag-unfreeze ng mga assets at iba pa? Ano ang reaksyon mo tungkol dito? Una sa lahat, ang isang secular na demokrasya sa Iran at ang basehan ng aming pulisya, kapwa panloob at panlabas ay nakadepende sa mga pulisya na ipapatupad ng mga susunod na pamahalaan. Pero sa pangkalahatan, ano ba talaga ang pambansang interes ng ating bansa? Una sa lahat, ito ay ang pagpapanatili ng magagandang ugnayan sa ating mga kapitbahay at ang pagpapatatag ng reyon. Kung wala ito, hindi natin magagawang muling tahakin ang landas ng pag-unlad, matiyak ang kapakanan ng mamamayan, lumikha ng oportunidad sa ekonomiya at buuin muli ang bansa. Sa halip, nahayaan ang isang militar, pasista, tiwali at mafiyosong diktadura na magpasya ng lahat sa loob ng maraming taon. Hindi ako naniniwala na ang mga revolusyonaryong gwardiya ang magpapakita ng mas mabuting kagustuhang pampulitika sa kanluran na palagi nilang tinatakot. Huwag mong kalimutan na ang dahilan ng rehimeng ito ay itinatag sa isang ideolohiyang Islamo-Marxista na nagdala sa rehimeng ito sa kapangyarihan na sa kahulugan ay laban sa kanluran at laban sa imperialismo. At laban din sa pamilihang ekonomiya. Palaging isa itong sistemang sobrang mafioso na patuloy na nananatili muli sa pamamagitan ng tsantahe. Kapag may tunay kang kalayaan sa pagpapahayag at gobyernong inuuna ang kapakanan ng bansa. Sa halip na makisangkot sa mga proxy war, gustong burahin ang isang bansa sa mapa o kaya naman ay magsimula ng isang buong barikada laban sa mga Sunni. Si Khomeini ay unang nagtanong sa lehitimong papel ng pamilya Saudita sa mga banal na lugar ng Muslim. Doon nagsimula ang lahat. Kaya ko sinasabi, ang panlabas na politika ng Iran ay ibabatay higit sa lahat sa tunay na interes ng ating bansa pero may layunin ng kooperasyon at pagpapanatili ng maayos na relasyon sa malayang mundo higit sa lahat. Walang privatisasyon sa kipot ng ginto. Nakikikita ko kung paano ninyo matatanggap ang katotohanan. Halimbawa, tingnan natin ang Espanya at Morocco. Halimbawa, Gibraltar. Dito sisimula ng paniningil ang bayad sa mga umalis na cruise ship. Pareho lang ang lohika. Simula kailan pa sila maniningil sa English Channel? Bukas, magsisimula ng magpataw ng bayad ang mga Briton at Pranses sa mga barkong tumatawid. Sa huli, saan ba tayo patutunggo? Ang katawa-tawang argumentong yan. Sa totoo lang, isa lang itong panggigipit. Kamahalan, binabati kita at nagpapasalamat ako sa dignidad na ipinakita mo sa gitna ng mga pangyayaring ito. Ang tanong ay, sino ang iyong pinakamahuhusay na kaalyado sa pandaigdigang komunidad at kumusta ang inyong relasyon nitong mga nakaraang araw? Lalo na sa pamahalaan ni Trump. Alam nyo, kahit saan pwedeng makahanap ng kaalyado. Maaari natin silang matagpuan sa Caracas, maaari natin silang matagpuan sa Kiev, maaari natin silang matagpuan sa Jerusalem, maaari natin silang matagpuan sa Riyadh, maaari natin silang matagpuan sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit ko sinasabi ito? Sa totoo lang, kapag nakita mo ang papel ng rehimeng ito sa kaguluhan, pagiging kontra at terorismo na umaabot pa sa labas ng ating rehiyon hanggang kanlurang hemispero, nagkakaroon tayo ng iisang pananaw. Ano ang naapektuhan? Apektado ngayon ang Ukraine. Bilang mga Iranian at Ukrainian, pareho tayo ng mga kaaway. Dahil dito, pareho rin tayo ng interes. At ang administrasyon ni Trump? Ang administrasyon, alam mo, nakaligtas ako sa 7 Amerikanong presidente. Noong 12 o 13 taong gulang ako, si Pangulong Nixon ang unang presidente na nakilala ko. Mula kay Nixon hanggang kay Trump, marami na akong nakita. Dumarating at umalis sila pero may nananatili.
Pinag-uusapan namin ang Iranian sibilisasyon na nabuhay ng libu-libong taon. Hindi isang administrasyon magtatakda ng ating kinabukasan. Tandaan mo yan. Kaya hindi ako nakatali sa mga agarang usapin. Hindi si Trump ang pinakamahusay. Hindi. Pero ganito mo'y salita si Trump dahil kailangan niya magpasaya. Sa huli, ang sarili niyang tapat na elektorado. Palagay natin, may presyo ng langis, may nalalapit na eleksyon, wala namang bago. Pero ano ang usapin? Para sa akin, ang punto ay Europa. Pwede kasing sabihin ng Amerika, aalis kami rito, may sarili kaming langis, hindi na namin kailangan. Pero kayo, paulit-ulit pa rin sa parehong problema. Kaya, resulta nito, tuloy lang ang parehong rehimen. Mahina na, pero ngayon parang sugatang hayop na gustong maghiganti. Iyan ang kinatatakutan sa rehiyon. Kaya ako sinasabi, ang tanging paraan para lutasin ang problema, ang tanong ay kung saan ka magkakaroon ng pagkakataong gawin ito at hindi ito laging nangyayari. Ang totoo, ito ay isang makasaysayang pagkakataon para sa mundo na tuluyang magbago. Makakamtan ito sa paglayan ng bansa at pagtatapos ng rehimeng ito. Isang sugatang hayop na dapat isakripisyo. Kamahalan, tulad ng nabanggit ko, ang layunin ay makamit ang secular na demokrasya sa Iran. At ilang linggo na ang nakalipas, ikaw mismo ay nagkaroon ng pagkakataong sabihin bilang isa sa mga pinakakilanang oposisyon ngayon na ito ay magiging isang pansamantalang mandato, pansamantala lamang. Exact. Sa palagay mo, hanggang ngayon, sa partikular na schedule ng transition ito, gaano katagal mo inaasahan na magtatagal ito? Pinag-uusapan ba natin ng 1, 2 taon ang panahon para mag-organisa ng eleksyon o mas matagal pa ito hanggang makahanap ng isang pormulang institusyonal na babagay sa Iran? Baka gusto rin ng inyong bansa makahanap ng sariling pormulang institusyonal. Sa totoo lang, naniniwala talaga ako na ang panahon ng transisyon ay aabot ng mga 2 taon at sa totoo lang, 3 taon na ang pinakamatagal. Nakadepende rin ito sa mga salik na tutukoy kung gaano kabilis gagawin ng mga tao ang desisyon sa prosesong konstitusyonal na ito. Ang gobyerno ng transisyon ang namamahala sa mga usapin ng bansa sa pansamantalang paraan. Kaya palagi kong iniisip na ang pinakamainam na paraan para magkaroon ng matatag na transisyon ay isama sa solusyon ang pinakamaraming elemento na hindi konektado. Sa mga negatibong aspeto ng rehimeng ito, yung mga walang dugo sa kamay. Kasama rito ang karamihan ng kasalukuyang burokrasya. Maaring kabilang dito ang malaking bahagi ng sandatahang lakas, ang hukbong katihan, at posibleng ilang elemento ng basij. May mga tao rito na hindi direktang may kasalanan, kaya dapat talakayin ang usapin ng katarungan. Nakita natin ito sa pagtatapos ng proseso ng katotohanan at pagkakasundo sa Timog Aprika. Sa huli, napanood natin ang mga paglilitis sa Nuremberg. May legal na sistemang tumutugon sa transitional justice. Paano natin ito gagawin? Ano ang plano sa latitirang dieta? Kailangan ganito ang bansa at may tiyak akong plano para sa unang 100 araw na ipinaliwanag sa proyektong tinawag na IPP, Iron Prosperity Project. Lahat ng ito ay para sa wakas ay makarating sa puntong ang Asambleyang Konstitusyonal binubuo ng mga inihalal ng bayan ang magpapasya sa usapin. Ang konstitusyon, ang magiging anyo ng rehimen sa inaharap, lahat ng ito ay sa huli ay pagtitibayin sa pamamagitan ng isang referendo. Sa panahong iyon, gaganapin ang halalan para sa unang parlamento at unang pamahalaan ng bagong demokrasya, republika man o monarkiyang parlamentaryo ayon sa pasya ng bayan. Sa huli ng panahong iyon, matatapos ang pansamantalang pamahalaan at ililipat ang kapangyarihan sa mga mambabakas at unang halal na pamahalaan. Sa ganito, matatapos ang siklo. Sa tingin ko, posible itong mangyari sa loob ng 2 taon. Ang tanong ay kung ang mga hahadlang ay makakapagpabagal sa proseso dahil nakasalalay dito ang lahat. Pongguli. Narinig ko ang ilang mga puna mo, lalo na tungkol sa mga Europeo at sa kanilang palagiang pag-aatubili. Itong ubaling Pranses Europeo na puro depensa lang at hindi sapat ang paglalagay ng presyon sa rehimen. Nakita mo ba ito na parang isang uri ng senyales ng immunity na ipinapadala sa rehimen?
At kapag sinabi ninyong tiyak na babagsak ang rehimen, pero nakikita nating hindi ito bumabagsak, sa tingin nyo ba may pananagutan tayo? Dahil hindi tayo naging sapat na aktibo tungkol dito, kasama ng mga Amerikano. Sa totoo lang, kailangan kong aminin ang patakarang ito ng appeasement ang nagdala sa atin sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi ito nangyari ng kusa. Madalas silang nag-abot ng salbabida sa isang rehimeng, lalo pang nagiging hindi lehitimo. Tingnan ninyo ang ekonomiya ng bansa. Umabot na sa puntong sinabi ng mga Iranian, hindi na umeepekto ang larong ito ng mga moderado laban sa mga radikal at ang kilusang reformista. Hindi na kami naniniwala riyan. Kailangang lampasan na natin ang yugtong yan. Isang salbabida. Magpapadala ba ang Pransya ng salbabida sa Iran? Kahit papaano, naalala ko na nagsimula ang lahat. Alam mo ba kung ilang Iranian ang disidente ang napatay sa Pransya? Naalala mo ba ang kwento ni Alice Takach, ang pagpatay kay Shapur Bakhtiar, ang dati nating punong ministro? O kaya naman, yung pag-atake sa leader ng mga Kurdo sa, ano nga ulit tawag doon? Mykonos. Parang yun ang pangalan ng lugar noon. Marami pang ganon. Noong panahon na yung mga gobyerno sa Europa na gusto ng isang uri ng merkantilismo sa Iran, nakalimutan nila lahat ng mga bagay na yan. Naalala ko nung nandun sina Roland Dumas, Genscher at Jacques Straw na palipat-lipat mula London, Paris at Bonn papuntang Teheran para magbenta ng metro, Airbus o kung ano pa. Sa totoo lang, sinimulan na ng rehimen takutin ang sarili naming bansa. Noong panahon na yon, hindi pa pinag-uusapan ang tungkol sa pagkuha ng mga bihag, hindi pa pinag-uusapan ang tungkol sa mga pagbitay, hindi pa pinag-uusapan ang tungkol sa diskriminasyon ng rehimen na yon. Nagbulag-bulagan ba sila sa inyo? Talagang nagbulag-bulagan sila. Ayos lang. Lagi may oras para itama. Agreyon, ang tamang panahon para itama. Natutuwa ako para sa presidente ng Pransya na napalaya ang 2 bihag, pero milyon-milyon pa rin ang bihag natin sa Iran. At sino ang siguradong wala nang magiging bihag? Sino ang makakatiyak na hindi ito susubukan ng rehimeng ito? Parang kwento ito ng roble at ng tambo. Gusto nila na wala ng Netanyahu sa Jerusalem, na wala ng Trump sa White House. Baka matagpuan nila muli ang pagkakataon na muling bumangon. Diyan umiral ang tunay na banta dahil muli ang DNA ng rehimen ang totoong problema. Iyan ang dahilan kaya ko sinasabing ang natitirang bahagi ng rehimeng ito ay hindi mag-iiba. Hindi niya kayang ihiwalay ang sarili sa DNA na ito. Dahil kung magpapatuloy sila, sabihin na nating kung matanggap nila ang mga hinihining kondisyon sa mga negosasyong ito, katapusan na yon ng rehimen sa kasalukuyang anyo nito. Hindi na nila kayang gawin ang dati. Sa tingin mo ba handa silang gawin yon? Handa na ba talaga silang sumuko? Hindi ko nakikita yon. Sa totoo lang, hindi ko nakikita yon. Sa tingin ko, isa lang itong paraan para magpalusot, para magpaliban ng oras at marahil sa kabilang panig, sinusubukan din ng mga Amerikano na magpaliban ng kaunting oras. Hindi ko binabasa ang mga senyales sa ganawang paraan. Uulitin ko, di pa ito ang wakas ng laro. Tuloy pa rin ang laban na ito. Hindi pa tumutunog ang huling 7. Maraming salamat Reza Pahlavi sa pagsagot sa aming mga tanong ngayong gabi at sa pagiging direkta at tapat mo sa iyong mga sagot. Live na ba tayo? Oo, live na tayo, sigurado.